What is the relation of that painting into your supplemental affidavit, Mr. Madriaga? Nagregalo po ako sa kanya ng isang painting niya na ginawa po ng isang scholar ko sa Laguna. May mga scholars po ako sa Laguna. May isa po talagang talented fine arts. Pinagawa ko po ng painting na yan. Tapos kinuha po ng Presidential Security Group sa bahay sa Laguna. Walang katotohanan niyang ganyan dahil yan ay hindi nangyayari sa College of Law. Nung panahon na ang Vice Presidente ay nasa San Sebastian College of Law, ako po'y miyembro na ng faculty ng panahon na yon. Eh kung makakagraduate naman kayo, baka akala nyo school buko lamang ang ginagawa sa College of Law, eh hindi rin naman kayo makakapasa sa bar examinations, do? Is kay tanya gitugikan. Nami conversation na imuha ba yun na? Ingon sa 100,000%. Siya daw nagsabi. Dadagan ang Lito News Update. Alright, sa mga oras na ito mga kabitaan, ipapakita ho natin sa inyo kung gaano ho nga ba talaga walang hiya itong si Madriaga. Gumagawa ho ng kwento, ngayon po talagang maliwanag pa po sa sikat ng araw na ito po ay nagsisinungaling. At mabilis pa po sa alas 4 yung karma ho nito dahil matapos ho nitong nagsalita at kanyang sinasabi patungkol sa larawan or painting na ito ay agad-agad ho may sumagot at may nag-angkin na sa kanya pala itong painting na nasa likuran ho ni Inday Sara Duterte. At dapat sisihin ho dito dahil pinapahiya dito ni Sindanya ni Boyingi mga kabitaan na kung bakit pa tinatanong yung patungkol sa painting na wala naman ho itong koneksyon sa impeachment ni Sara Duterte. Bakit? Para lang i-connecta na sila ay may relasyon at magkakakilala talaga ni Madriaga itong si Sara Duterte. Napakababaw ho yung isipan ho at napakabobo ho itong si Ngiwi mga kabalitaan. O, tingnan nyo dito, nabuking, nagisa sa sariling mantika itong animal na itong si Madriaga mga kabalitaan. It's a very quick clarification. Earlier po, Ginoong Madriaga, may nabanggit po kayo doon sa mga larawan na kayo po ay nagbigay ng painting kay VP Sara. Pwede niyo po bang ituro nasaan dyan yung painting na sinasabi ninyo at kung kailan niyo po ito binigay sa kanya? Salamat po. Because there is no painting in the picture. Honorable Sendanya, is there? Meron. Okay. So walang kalam-alam o kumbaga hindi ho alam dito ni Luistro pero mas alam pa ho dito ni Sindanya Ngiwi. So anong ibig sabihin ho nito? So planado ho ang lahat. Makikita nyo po dito lahat mga kabalitaan na itong pagkukunwaring nagtatanong itong si Boyingi mga kabalitaan ay alam na ho kung saan ho sila papasok para ho itanong itong katanungan na ito mga kabalitaan. Can we flash again the picture? Where's the painting? Okay. What is the relation of that painting into your supplemental affidavit, Mr. Madriaga? Nagregalo po ako sa kanya ng isang painting niya na ginawa po ng isang scholar ko sa Laguna. May mga scholars po ako sa Laguna. May isa po talagang talented fine arts. Pinagawa ko po ng painting na yan. Tapos kinuha po ng Presidential Security Group sa bahay sa Laguna. Ito po yun. Dalawa po yan. Yung isa po nasa bahay ko sa Laguna, isa po. May I just place on record that the resource person is pointing on the painting behind the VP, the Vice President, as the one he gave as gift to the same. Madam Chair, just a follow-up question. Ginoong Madriaga, meron po... May napansin lang ako saglit mga kabaitan. Ito ba ay talagang kuha ng Zoom meeting ho nila ng pag-uusap? Dahil parang parang dinudugtong lang tong larawan ito. Kunwari ay nag-uusap sila ng marami ho sila dito mga kabaitan. Alam niyo kung bakit? Tingnan niyo po sa pinakababaho. Kung nakaharap po kayo sa inyong screen, sa kanang bahagi ho mga kabalitaan. Tingnan nyo po, sa pinaka right side ho, makikita nyo pong mayroong naka-face mask na kulay black. Black yata to. Yung katabi ho nito sa kaliwa ay blur ho yung kanyang photo. Then sa harap, sa kabila naman ho si Sara Duterte. Ngayon, sundan nyo po yung sinasabi ko. Tawid ho tayo sa kabila, sa left side. May naka-face mask din po na berde.
kung titigan niyo po, itong nakaberde at itong sa kanan na bahagi ho na naka-black na face mask ay parang magkamukha. Di po ba? Magkamukha. Hindi ko alam kung ito ba talaga yung actual video nung nagkaroon ho sila ng conference kasama ho si Sara Duterte. O baka in-edit lang ho ito para kunwari sabihin meron ho talaga silang conversation, conference, or pag-uusap-usap mga kabalitaan. Hindi ko lang ito lang yung napapansin ko. At yung sa taas naman ho mga kabalitaan, may kalbo nakikita nyo po sa right side. Meron ding medyo hindi maliwanag sa itaas ng kalbo at kung punta ho tayo sa kaliwang bahagi ho, meron din dito may dalawa ho na naka-blue. Magkasama ho dito sa kabila, parehas ho sila mga kabalitaan. And then isa nakasakay ho sa kotse. At yung dalawang tinuturo ko, parehas yung background. How come nagkakaganito ho mga kabalitaan? Duda lang ho ako Hindi ko alam kung hindi ko lang alam. Wala akong idea kung anong gamit na software nila dito. Basta duda lang ako. Baka pinagtatagpi-tagpi ho nila to dito para sabihin na marami hong kausap dito si Sara Duterte. Parang iisa lang yata ang mga itsura ho nila. Dapat magkaiba-iba ho yung mga mukha dyan. Kasi dito sa kabilang bahagi ho sa left side, si Madriaga yata to. At the rest, iba na ho. Pero sa pinakamababa, 3 yata to 3 magkapareha. 4, isa, naka-black, 2, 3, pinakadulo sa left side. Parang siya rin to mga kabalitaan. Pero iba yung hugis ng buhok. Ayun po, kaduda-duda na po itong larawan ito. Pero yung painting, mas lalo nakakaduda ho dahil inangkin dito ni Madriaga. Ano bang okasyon o ano po ang dahilan ng pagbibigay natin noong painting na ito sa Vice Presidente? With all due respect, Honorable Sendanya, the question is already outside what appears in the picture. I have to prevent that kind of question because that will be probing already. Just like what Kong Rufus Rodriguez said, I always submit to the wisdom of the chair. Thank you. Okay, so maybe we can flash the next pictures. Hindi nyo ba mapahaba yan? Tawag naman kayong technician. Isip Pilipinas. Inday Sara is my Mr. president. Madriaga, Tama ba? what is the relevance of this picture to your supplemental affidavit? Yan po si OBP spokesman Reynold Monsayak na isa pong kasama namin sa Isip Pilipinas. Okay, I think Mr. Madriaga can return to his seat at this point, Madam Chair. So we can proceed with the questions. Hindi ako nga. Next picture, please. Di ba? Nagmurmuring ho sila, patapusin mo muna sila. Parang gusto ko talaga nilang ipaliwanag ho dito ni Madriaga mga kabalitan kung ano ba talaga yung istorya ho ng larawang iyon. Yung sinasabing painting mga kabalitaan. So, kung hindi ho ito tinuloy ni Madriaga dito, ay talagang minus na ho sila sa puntos mga kabalitaan. Kaya pinipili ito nilang ipinapaliwanag dito ni Madriaga. Ang problema nga lang, sablay pa rin ho mga kabalitaan. Alright, sige po. Just to finish all of the... Kasi malabo po yung kopya ng mga miyembro, no? Doon po sa mga annexes. Maybe we can ask Mr. Madriaga on the annexes of the pictures, no? So, pasukin na po natin itong Annex C. Sino po ito, Ginoong Madriaga? Yung nasa banda Okay, so dito na ho natin tatapusin to mga kabalitaan. Basta inamin niya na ho rito, pero ang problema lang yun sa kanyang pag-aamin ho, napakalinaw ho mga kabalitaan na meron daw siyang binigay na larawan or painting dito ni Sara Duterte. Malinaw pa talaga sa sikat ng araw, pero mas mabilis ho pa
Pero mas mabilis pa ho sa alas 4 yung karma ho dito. Agad-agad ho may sumagot sa kanyang mga kasinungalingan, mga kabalitaan. Pakinggan ho natin dito si Brian Lim, yung PPP party list nominee, mga kabalitaan. Una na nga gipabuhagay sa publiko ni Brian Lim, family friends artist nga si Tanya Gaisano Lee. Kinsa tinuod nga tag-iya sa painting nga giingong giangkuan ni Ramil Madriaga atol sa committee hearing nga pulos bot-bot ug bakak lang ang gisulti ni ini. I'm sure, no, 100% is kay Tanya gitugikan. Ang first is na-recognize, na-familiarize, na-recognize lang ako. Then, giyon sa ako pag-sure, kastorya man ako sa Tanya. Naman may conversation, unfiltered to. Namin conversation na imuha ba yun na? Ingon sa 100,000%, siya daw naghatag yun. Gani gipakita sa Dilim ang nahimong thread sa conversation nila ni Lee asa gikumpirma ni ini nga iyaha ang maong painting. Nagsugod doon, is that really yours? Yes, 100,000%. Atubangan mismo sa Davao Media, giusa-usa sa pagpakita ni Lim ang dili mo ubos sa napulo ka items nga koleksyon sa tanang painting nga gigama ni Lee. Asa makita matud pa ang kaugalingong detalye ug ang textured patterns ni ini asa pareho sab sa painting nga giregalo ni Lee kang Vice President Sara Duterte dihang mayor pa kini sa Davao City ni adtong tuig 2021. Kailangan mahibalaan po sa public nga butbuton po din ni si Madriaga. Mas believable sa kuha na kopyahon ang painting na nasa likod ni Sara. Kung unsa pang motibo, wala kay balo, pero what I think is gamiton to niya to lure yung mga katong mga campaign donors close ni Sara. Kita ka sa picture sa likod sa ihang opisina. Ang painting nga akong gihatag nasa iha tanawa na usa na akong gihatag na ako'y picture. Nga kuan usa na akong gihatag. Oh, paghatag na ako gipa-frame gibutang sa likod sa kuan. Close me. Ang maminaw po na to. Matay tinuod po siguro no nga close sila. Nasa Ganito kasi yan, mga kabalitaan eh. Parang siya, organizer kasi siya eh. May ano din, may kumbaga, walang pagkakaiba ho rito sa isang sitwasyon na ibibigay ko sa inyo. Kunwari, ikaw ay organizer ho ng isang grupo para suportahan yung isang politiko na which is hindi ka naman ho talaga kilala at hindi ka ganun kasikat at ka-impluensya, mga kabitan. Ang ginagawa ho ng isang organizer ay pupunta ho yan sa kanya sinusuportahang politiko. Ngayon, magpapapicture. Pag nagpa-picture na ho sila, sasabihin na close ko sila, may pinag-usapan sila dyan, kaya ako nag-organize ngayon ng ganito. Ayun pala, money making ho, mga kabalitaan. Mangungulekta lang ho yun. Mga ganong sistema. Walang pagkakaiba ho yun, mga kabitaan. Na kung saan ay inamin ho dito dahil daw sa kanya nagmula. At ngayon, may mga pabuladas pa sila na may honest mistake daw, mga kabalitaan. So, makikita ho natin dito na itong mga naging pahayag ni Madriaga ay puro ho talaga pawang mga kasinungalingan o ito, mga kabalitaan. Para lang talaga idiin. At sila ay ipapaniwala nila sa taong bayan na sila ay nagsasabi ng katotohanan at sinasabi nila dito na si Sara ay may tinatago dahil hindi ho nagpapakita dyan sa Committee on Injustice, mga kabalitaan. Paano naman ho pupunta si Sara Duterte? Unang-una, nagsampa na ho sila ng kaso sa korte. Baka ho malabag ni Sara Duterte kung ano ho yung mga polisiya dyan sa korte. Pangalawa ho, mga kabitaan, ba't po ba siya harap dyan sa Committee on Injustice? Na siya po naman ay hinuhusgahan na. At wala ho siyang kalaban-laban. Mas lalo ho siya dyan mapin down at hindi ho makapagsalita. Sila-sila na lang ho laban kini Sara Duterte. Dahil yung layunin ho nila, pag sakaling hong kumagat sa bitag itong si Sara Duterte, bingo na ho para sa kanila, mga kabalitaan. Pero hindi ho nila naisahan si Sara Duterte. Kung gaano ho sila katalas mag-isip, triple ho ang katalas ng pag-iisip ni Sara Duterte patungkol sa usaping ito, mga kabalitaan. At mas masasabi na rin ho natin na talagang sinungaling ho talaga, mga kasinungalingan ho lahat ang kanyang mga pinagsasabi ho rito. Dahil yung San Sebastian College ho ay misulang pinapahiya niya ho sa sambayanang Pilipino.
Lalo na ho yung mga parents na may mga anak na gustong kumuha ng kurso, lalo na dyan sa San Sebastian College, College of Law, mga kabalitaan. Baka sabihin ng mga parents, oy, huwag kayo dyan. Kasi lulukuhin lang kayo. Babagsak kunwari kayo, tapos hihingi lang para lang pabor para kayo ay pumasa. O ganun ho, hindi natin maiwasan na may mga parent na magsasalita at magko-question or mag-anticipate. Na ganun ho mga pangyayari. So ibig sabihin nun, talagang mawawala ng estudyante yung San Sebastian College, mga kabalitaan. So buti na lang, itong si Attorney Teodoro Pastrana ay may lakas loob hong nagsalita para pabulaanan ho yung mga kasinungalingan dito ni Madriaga. At para naman din ho mga kabalitaan, masalba ho ang dignidad na napakatagal na ho mga kabalitaan na iniingatan ng paaralang ito, lalo na sa mga namamahala ho rito mga kabalitaan na nakakahiya kung sila po ay hindi ho magre-react at parang sinasabi na totoo yung sinasabi dito ni Madriaga. Pakinggan natin mga kabalitaan, sinupalpal ho rito si Madriaga ni Attorney Teodoro Pastrana. Walang katotohanan niyang ganyan dahil yan ay hindi nangyayari sa College of Law. Nung panahon na ang Vice Presidente ay nasa San Sebastian College of Law, ako po'y miyembro na ng faculty ng panahon na yon. Bagamat hindi ako ang dekano, ay kasama ko sila Attorney Ryan Kilala na noong panahon na yon ay siya ang Associate Dean. At mapapatunayan ko na walang ganyang kalakaran sa San Sebastian College of Law. Okay, naiinsulto ang mga miyembro ng faculty namin na may mga ganyang paratang. Hindi po yan totoo at hindi po yan nangyayari sa San Sebastian College of Law. At noon hanggang ngayon. Okay? At palagay ko naman, lahat yata ng College of Law sa buong Pilipinas ay hindi papayag na may ganyang kalakaran sa kanilang kolehiyo. Opo. So itong mga sinasabi, mga paratang ni Ramil Madriaga ay walang basihan talaga, din. Pasensya na po mga kabalitaan, ako na po humihingi ng pumaniho sa inyo. Itong Anchorman, Bisaya kasi to. Kasi karamihan sa aming mga Bisaya, pag nagtatagalog po, ay medyo nakalimutan namin salitang po. Kaya dire-diretso ng tanong itong si Terry Ridon version 2.0 mga kabalitaan. Akala ko si Terry Ridon eh. Tuloy tayo rito mga kabalitaan. Wala po. Alam ho yan ng mga profesor, alam yan ng mga estudyante. Kasi hindi nyo gagawin na habang kayo ay nasa College of Law, ipapakiusap nyo lamang ang inyong grado. Hindi pwede ho yun. Unang-una, may insulto ang profesor na papakiusapan ng Associate Dean. Hindi po ganon. Wala pong ganong kalakaran. Okay? At sigurado ho yun, kung yun ay ginawa, ay malamang ay natanggal na sa posisyon ang Associate Dean noong panahon na yon. Kasi hindi po talaga yan. Naku, big no-no yan sa College of Law. Ngayon, maraming mga haka-haka, kaya nga pinili ko na magsalita. Ako'y nagpapaunlak at ako'y nagpapasalamat sa inyo mga imbitasyon para mabigyan linaw namin ang ganitong mga katanungan. Hindi rin ho yung ginagawa ng mga estudyante. Kahit yung mga estudyante po mismo hindi nila gagawin. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi ho sa classroom nagtatapos ang pag-aaral ng isang abogado. Tama. Ay kung makakagraduate naman kayo, baka akala nyo school buko lamang ang ginagawa sa College of Law, hindi rin naman kayo makakapasa sa bar examinations, So sayang lamang yung effort. Kaya talagang pinagtutuunan namin ng pansin kung papaano namin ihanda ang aming estudyante sa napakalaking pagsusulit na bar examination. Okay, yung sinasabi dito ni Madriaga ay humingi lang ng pabor para ho pumasa itong si Sara Duterte. Ang tanong, ba't po ba take 1 lang po yung bar exam ni Sara Duterte? Kasasabi lang ho dito ni Attorney Teodoro Pastrana na baka maging school bukol ka pag nag-take ka ng exam ay hindi ka makakapasa kahit sa unang pag-take mo. Kahit mag-take 2, take 3, take 4 pa yan, mahihirapan ho kayo. Kulang kayo sa kaalaman eh. Yung mga diskarte dyan, yung mga pag-aaral ay hindi nyo makukuha buo. O ba't si Sara Duterte? Isang take lang. Hindi na taken for granted mga kabalitaan. Talagang pumasa ho siya dito mga kabalitaan. So sino po ba yung nagsisinungaling?
At sino po bang masasabi nating may kredibilidad na nagsasalita? Hindi Sara Duterte. May corroboration pa ito mga kabitaan. Sa sinasabi dito ni Atty. Pastrana. O diyan pa lang ho, bupol na ho dito si Madriaga. Naging tanga si Madriaga dahil po mga kabitaan sa katangahan ho ng kanyang scriptwriter. Alam niyo na kung sino po yung scriptwriter mga kabitaan. Dahil yung tinguhan lamang ho nila, yung gusto nilang mangyari mga kabitaan ay mapatalsik at hindi na ho makakabalik sa Malacanang ang mga Duterte. Diyan ho sila nagkamali. Dahil hindi ho nila ito tinitignan ang buong mga lugar or yung taong bayan kahit nagtanong man lang sila, nagpa-survey man lang sila. Para sila ay may supporting documents na magpapatunay na yung kanilang hakbang ay suportado ng taong bayan. Ang problema, mas lalo hong tumitibay. Mas lalong naging matatag si Inday Sara Duterte sa araw ng kailang panggugulpi mga kabalitaan. Hanggang dito na lang ho tayo. Kung gusto niyo po ito ating video presentation, huwag kalimutan po mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Sa Facebook naman po, follow, like, and share. Dahil po ang dalagan balita, mo komentaryo, o mulati ko. To God be the glory, mawa chip chip. Peace out.